Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. Wala talaga akong magandang intro sa mga ganitong vlogs kasi kilala nyo naman ako, kamin ko sa aking YouTube channel. Since napansin ko wala masyado pa akong vlogs sa aking channel, nag-isip-isip ako ng magandang vlog today. Tapos kanina, may nakita kong content about facts about you. So, sabi ko, total I'm turning 35 this year. Why not? I'll give you 35 facts about me. Mga ano lang, random ano na about sa akin ha. Pwede favorites ko, ayaw ko, anong buhay ko, pamilya ko, kaibigan ko, lahat. So, let's start. First fact. My name is Mizzy Roshana Damian. Nung single ako, Mizzy Antepasado Roshana. Dahil married na ako, Mizzy Roshana Damian. Sabi ng mama ko, dati, nung bata pa ako, ang Mizzy daw, galing sa word na Messiah, which is si Jesus Christ. Kasi yung birthday ko, December 22, magkalapit sa birthday ni Jesus na 25. Pero nung tumanda ako, nalaman ko na ginamit, totoo palang dahilan bakit Mizzy ang pangalan ko, is that nakuha niya to sa isang babae, pangalan niya Mizzy, na lahat daw ng parte ng katawan niya, gi-insure niya. Ewan ko saan niya nakuha yung magazine siguro. Kaya wala pang internet noon. So, doon nakuha ng parents ko ang pangalan Mizzy. It's M-I-Z-Z-I ha. Kasi pala marami na wrong spelling sa pangalan ko, which is understandable. Second, married na po ako. I got married last August 10, 2021. So, COVID. And it was not really tragic, pero sad. Kasi syempre COVID. So, maraming restrictions. So, medyo may hindi natuloy. Pero, sabi nga, it's not about the wedding. It's about the marriage. Ika nga, diba? So, yun. 3. I'm from Davao. I live. Dito na ako pinanganak. Dito na ako nakatira ever since sa Davao City. But a little fact that my husband is from Davao Oriental, Baganga. So, marami na rin. Siguro may iba sa inyo nakakalamsa ng Baganga kasi ang dami na nagbabakasyon doon. Lalo na pag holiday, Christmas, and everything. Paano ba kami nagkakilala? Nakakuha siya ng job opportunity dito sa Davao, sa Rosever. Mas nauna ako nagtrabaho sa Rosever kaysa sa kanya. Rosever sa pawn shop, by the way. So, doon kami nagkakilala, nagkawiyag, and 4. I graduated with a vocational course of computer-based accountancy. Pero a little info lang. So, we're a family of accountants except my father. Si mama ko accounting talagang tapos niya pero hindi siya nakapag-review. Kasi nakatrabaho na daw siya noon. Brother ko naman management accountancy. Sister ko, accountant, na nakapasa ng, na nakagraduate ng cum laude, nakapasa ng CPA, at ngayon, graduate na as masteral. So, grabe ang achievement ng sister ko, pero that doesn't mean I'm not proud of my brother, kasi ang brother ko naman is, after niya mag-work dito as a teller and officer at sa bank, he is now living in Canada with he now lives
in Canada with his family. He has a daughter, and they lived there since last year. He is a Muslim, and there's no wrong. Nung naging Muslim ang kapatid ko, doon ko naintindihan ang religion at ang personality ng Muslims na hindi pala sila yung inaakala natin. Napakabait nila, lalo ng pamilya ng sister-in-law ko. Hi, Far! So, yun. Gaya na nga nasabi ko, kami ay family na accountants, pero papa ko naman, graduate siya ng engineering, mechanical engineering. So, siya ay supervisor head ng Coca-Cola when it comes to machines. I forgot what kind of term, anong position ng papa ko, basta alam ko head siya. Okay, fine. I'm the eldest among the three. Eldest ako sa tatlo namin magkakapatid, sorry. And gusto ko lang bigyan ng info about sa aming magkapatid. Kaming tatlo may double letters. Mizzy, M-I-Z-Z-I. So, Z. Kapatid ko naman si Recchio. R-E-C-C-K-E-O. So, C. Si Triam naman, T-R-Y-Y-A-M. So, Y. Lahat kaming tatlo may mga unique names. So, hindi ko na i-explain ang mga pakita ng pangalan nila. Baka magkaroon sila ng video at i-explain nila. Wala pa silang YouTube channel, ha? Number 6. I love to dance, but I also love to sing, pero that's a voice ko, as you can hear. I'm a frustrated singer, but I love to dance. That's why nung elementary, lahat ng clubs sa salihan ko, from grade 1 to grade 6, kahit hanggang high school, dance club. Okay. 7. Wala pa talaga ako specific favorite color kasi pa iba-iba, pero ang pagkalam ko, mas matagal ko naging favorite color talaga is pink. Pero ngayon, depende sa mood. Minsan gusto ko ng ito, beige or nude. Minsan gusto ko ng orange, minsan gusto ko ng yellow. Depende na talaga sa mood. Pero ang matagal ko naging favorite color is pink. 8. I'd rather watch movies than reading. Pero don't get me wrong, nakabasa na ako ng mga books, okay? Pero more of, I'm a movie-holic. I'm a book parasite. Like for example, I'd rather watch Harry Potter than reading the Harry Potter book. Kasi tamad talaga ako magpasa sa 9. Ang childhood ko nakakatawa. Kasi ang dami, I have lots of friends. Kasi growing up, iba-iba talaga. Same friends, different names. Like for example, nag-start sa S-Club. Then sumunod, Paji Girls. Yung Paji Girls, ano kami yan yung, kasi nakatira kami sa Pajero Street. So kami yun, ako, kapatid ko si Triam, si Iris, si Amy, si Janine. Pero part din kami ng S-Club dati. Nag-move to Paji Girls. Tapos meron din Mi Mayagra, Emir Migami. Mizi, Yami. Sorry. Mi Mayagra, Emir Migami. Mizi, Mayan, Yami, Grazi, Amy, Iris, Michael, Jello, Mikey. I-remember ko pa talaga. Sunod, Gray V3. Nalala ko to. Apelyado na namin to. Henice, Reyes, Andrade, Valdelio, Ebero, Itak, Tombo, Rosana, Elona, et Chavez. And
Tapos after grade 3, naalala ko nun, same people, dumagdag. Tapos dinagdag pa namin yung mga friends ng kapatid ko na lalaki. Tapos nung binilang na namin, umabot kami ng 30. So pinangalanan namin ng grupo namin, Fab 30. So para bang lahat ng mga kababata ko, all in one. So 30. So meron din D9. D9 kasi nagsali kami ng youth organization sa aming subdivision. We were part of the District 9 na 3 kapilya. Pero hindi lahat ng 530 na gano'n. Same people sa mga S-Club, si Pachi Girls, may mga same people pa rin. Meron kasi 3 subdivisions na 3 chapels. Inisa. So, na-meet namin sila. So, ginawa namin ang grupo namin D9. Kasi kahit after ng mga youth camps, nagkakasama kami, nagbabanding kami. Tapos after every weekend, nagkakasama kami. Lalo na nung isa namin subdivision na malapit sa amin, which is Doña Luisa. Kasi magkalapit lang eh. Pwede lang tatawid ng golf. Pupunta na sila. Or kami naman ang pupunta doon. Sunod, ang pinaka-last is The Real Friends. So, ito na yung pinakamatagal kasi wala consistent na kay consistent na siya kasi lahat kami working. So, wala na kaming chance na halos magsama. Depende na lang, uy, uuwi si dali, magsama tayo kay mostly sa lahat ng ko, nasa si Iris nasa Australia, si Toots at si Hannah nasa Australia, si Kai nasa Manila, sino pa ba? Si Kay nasa Canada. Kami nagtatrabaho, so busy na talaga. So, kaya siya tumagal. Pero ang GC namin, nandiyan pa. Pero ang GC namin, hindi real friends. Amara and Barkada. Long story na yung bakit. Naliyag-yag. So, yun. Then, when it comes to best friend today, siguro makonsider ko pa lang as of now, na best friend ko na talaga na alam ko, matrust ko, si Corinne at si Rina. Kasi medyo laylo na ako sa iba. Yung iba naman, we grew apart. Pero, for now Corinne and Rina, kasi sila tayo, lagi ko na sila in-open up ko. But when it comes to word na best friend, at yung parang characteristics ng isang best friend, kahit na natin good terms na kami for almost 4 years, I can say si Mikey. Kasi siya lagi, basta lahat ng characteristics na hinahanap ko sa best friend sa kanya. And sad to say, we grew apart. Nagka-misunderstanding hanggang sa siguro pride ang naging problema. Kaya yun. Hi, Mike. Ewan ko lang panoorin niya ito kasi alam ko nag-subscribe siya sa channel ko dati. Baka again subscribe niya naman. Next is 11. Meron pala ako yung story about dito sa 11. Di ba sabi ko kanina sa number 6 na I love dancing. Dati, fiesta sa subdivision, nagkaroon ng singing contest at dance contest. And syempre, sasali kami ng Paji Girls sa dance contest. And 3 groups lang kami nun at nanalo kami. For the reason na yung isang grupo na sira CD nila, hindi na ma-play, so they played another song, naging muhimo na lang sayaw. Grupo yun ng brother ko. So, yung pangalawa, okay naman yung kanila. Siguro hindi lang halos magkasabay-sabay. Yun ang nakita ko. Sa amin naman, magkasabay-sabay. Medyo may isa, hindi marunong masyadong magsabay, pero okay, kaya siguro kami nanalo. Walang choice kami. Pero nagasayaw kami sa mga fiestas, ha. Ilang beses na kami nagasayaw every fiesta. Pero ang hindi ko makalimutan yung Sumbasi. Basta long story, ang dami nun. Boy girl, partner kami.
Tapos naalala ko pa nung sumba sa time. Yun, ano sinayaw namin sa fiesta? Yun din ang sinayaw namin sa culmination of Flores de Mayo. Uli yung fiesta din sa chapel. So, naalala ko nun, nagputi kami sa chapel. Pagdating, after kasi nung mass sa chapel, nag-perform kami. Tapos iba man din naman nung sa court. Paglipat sa court, dahil nakaputi kami, nalala ko or something, sinunod na lang namin jersey para lahat na sa sumbaso kasi, sing the song with me, ain't no love you, ain't nobody love you. Diba, love you like I love you by Justin Timberlake. Pero may lyrics na parang nasabi namin, sumbaso. Was kind of like that. So, maganda talaga yung memory ng childhood ko kasi through fiestas, Flores de Mayo and everything yun, sumasayaw kami. Parang naano ko na, I had a great childhood. 12 boyfriends. Ha! Nagka-boyfriend ako. Before sa asawa ko. Ang una, yung best friend ko, si Mikey, naging kami. Nalala ko na kasi crush ko siya kasi cute-cute siya. Siya yung tipong puti na Chinese. Na cute. Tapos hindi lang ako yung nakakasya kanya. Ang dami kami. Pero who will have thought sa akin siya may gusto. Oh well. Tapos naging kami 1 year lang. Tapos, ang weird. Naghiwalay kami ha. Naghiwalay. Siya, hiwalay natin. Oo nga, hiwalay natin. Kami pa yung masaya na naghiwalay kami. Not because na toxic ang relationship namin. Not because siguro wala nang tayo. Tapos, as days parang wala na yung feelings. Hindi nga kami halos nakasalapit ng anniversary kasi we're both busy. Tapos naman tayo parang siguro wala pa akong kaming dalawa wala talaga knowledge sa relationship pa kasi first boyfriend ko siya, first girlfriend niya ako, so wala talaga, pero don't get me wrong ha. Minahal ko siya kasi na-addict ako sa kanya kasi cute talaga siya masyado nun. Pero paglaki, lumaki din. Like me. Pero mas nauna siya lumaki ha. Payat pa ako nung tumaba siya. Sunod si Mervin. Ang nakakatawa dito kay Mervin is, naging kami nung D9 time. Yung sinabi ko kanina sa childhood clubs ko nung number 9, about sa D9, yung kabilang subdivision sa Doña Luisa. Nalala ko, na-touch kami dahil sa youth camp. Tapos after kasi na youth camp, may outing kami. Doon kami na naging close. Hanggang sa naging kami. Pero, hindi kami naging tumagal kasi immature pa siya kasi he is younger than me ng ilang years. Hindi ko na sabihin ilan. Nakalimutan ko na. Immature pa talaga siya. Hindi pa siya marunong mag-handle ng relationship. Which is, nakakano sa akin sa bukaw eh. Hanggang sa, naalala ko, nagka-boyfriend ako ulit, pero fling lang good. Pero natakot ako ng time na yun. Kasi I had fears. Kasi, yung fling ko, siya yung first kong, I was scared kasi syempre first mo, akala ko buntis ako kasi I was there. Pero hindi pala. Bumalik si Mervin ulit sa picture. Bumalik siya sa picture. At bumawi siya sa mga pagkukulang niya sa akin natin. Sobrang bawing-bawi. Naging 1 year kami until naghiwalay lang kami kasi objections sa family. Imagine niya na hindi naman sa akin ng mama ko pero alam niya he is not that person is not good for me. Mahal ko siya. Sobrang mahal niya ako. Nalala ko, nag-break kami. Grabe iyak niya. Pero, nasa isip ko kasi na, mahal ko siya, pero mas mahal ko mama. Yun. So, I decided to let him go. Although, masakit sa kanya. Masakit man sa akin. And, hindi naman sa malandi. A month after nun, nagkipag-date na ako. Yun yung asawa ko. Nalala ko pa nagkipag-date ako sa kanya. Nagpasyal kami sa P-Part. Not knowing nandun pala yung ex ko. Nakita niya ako. Nasaktan daw siya.
So, sabi niya, sobrang nasaktan daw talaga siya. Kasi parang chinat niya ako, nakita ko kayo ni, kilala niya na si Randy actually. Kasi, nung kami pa, nung nakita kasi ako ni Randy, nakuha niya number ko, nag-chat-chat niya siya sa akin. So, kami pa ni Mervin, may gusto sana sa akin sa Randy. Pero nung time na pala yun, may girlfriend din siya. So, nung nag-iwalay kami ni Mervin, hindi ko rin alam, hiwalay na rin pala siya ng girlfriend niya. Pero, mas nauna sila nag-iwalay ng girlfriend. Bago nag-iwalay kami ni Mervin. Pero, hindi siya nanisip ba't kami nag-iwalay ni Mervin, ha? Ulitin ko. So, naging kami. Tapos, naalala ko pa nun is, while I was waiting for Randy, kasi mas nauna ako nag-out kasi sa kanya. Like, February nun, January kasi kami first week of January kami nag-break ni Mervin. February nun, nalala ko lang nun, nakita kami sa Times Square sa Industry. While I was waiting for Randy, nagtagalawang isip pa siya kung lapitan niya kung hindi. Kasi, dati in good terms na kami. Kasi dahil sa nangyari. Tapos nilapitan niya ako bigla. Takot ako. Sigaw siya na sigaw nun. Easy, parang, daw, yung rule daw na dapat pag after breakup 3 months bago magkano. Pero ako daw 1 month, bakit daw ganun? Hindi naman sa malandi. Nakailanti kasi yung mga characteristics ng boyfriend na hinahanap ko. Although bawi sa akin si Mervin, mabait talaga si Mervin. Alam ko talaga na, feel ko talaga na mahal niya ako. It's just that, ewan ko ba, sakit talaga siya sa ulo. Minsan pasaway kasi talaga. Pero with Randy, pasaway si Randy, yes. Pero yung mga characteristics ng gusto ko na, every month, sari, binibigyan ako ng flowers. Kahit hindi pa kami, binigyan niya ng flowers. Lagi kaming naglalabas. Lagi siyang may time para sa akin. Kahit wala pa siyang motor, hatid sundo niya ako. Nalala ko, gabi ako nakauwi no kasi may Toastmaster. Hinintay niya ako sa labas. Lahat talaga ng characteristics yung parang hinahanap ko sa isang lalaki. Nasa kanya. Kung nawala pa ako boyfriend na ginawa niya. So, kaya siya yung sinagot ko. Siya yung naging boyfriend. Siya yung naging asawa ko. Sige lang, masakit na ako. Wait. Ito nalala ko to first month gift niya sa akin. Tip lang. Tip. Info lang na. Next is 13. Actually, pet lover ako. Nalala ko dati, nagkaroon ako ng aso. Bata pa ako. Dahil pinabayaan ng mama ko mag-open ng gate na hindi ko nabantayan, nakalabas ang aso ko at hindi ko na nakita kailan. Malala ko ng pangalan ni Miss Mati. Nakalimutan ko lang bakit Mati. Kasi pagka-remember ko lang, may kapitbahay ako na may asong Mati. Ang cute-cute. So, pinang furry-furry ito siya. Kasi yung akin, parang, aspin. Pinangalanan ko rin Mati. Weeks lang yun sa akin, actually. Sunod, nalala ko, dahil ayaw talaga ng kapatid ko ng aso, si Yami, binigyan ako nung high school at ako ng chick. Yung, ng lolo't lola ko sa father's side. Pero, hindi nabantayan. Habang pinakain ng kuya den ko, yun ng chick, wala pala niya na-close ang cage. So, nakaakyat ang pusa at pinatay. I think 2 months lang yung chick sa akin. So, tagal-tagal din ako wala nagka-pets nun. But now na nag-asawa ko na, asawa ko, dog lover, ako din, excited magkaroon ng pet dog. Meron na kaming dogs ngayon. Ang isa, yung first dog namin, si Thor, which is a Japanese Spitz Terrier. And second, si Snow, which is a Shih Tzu Maltese. Si Thor, nag 1 year na. Si Snow, mag 1 year this December. So, karon is 8 months pa siya.
Now I'll show you my pets. First is Thor. Thor. Bebe. Sa labas na kasi siya kasi malaki na siya. Siya ang bantay namin pero malambing pa rin to. Kasi bata pa. Thor, baby ko. Malambing pa rin to na aso. Ang pogi-pogi. Boy puto siya, si Thor. I love you. Diyan ka na sa labas. Second, syempre, ang isang favorite ko na nandito lang sa kwarto namin kasi pwede ko naman siya ilagay somewhere. At maliit pa siya. Si Snow. Diba? Dito lang yung si Snow sa akin. Wait lang. Si Thor po, bigay po siya ng manager ni Randy. Nung I guess, ano pa siya? April siya pinanganak. May June. Binigay sa amin ng June. Kasi kakalipit lang namin dito sa bagong bahay namin ng April. Hindi pa kami nakapag-adjust. Tapos binigay siya June. Ito naman si Snow. Pinanganak siya ng December last year din. Binigay sa amin February ng namin, region head na si Ma'am Sal. Ang manager niya na nagbigay sa amin ng Thor, si Ma'am Feby. Sige, dito ka na muna habang nag-meet ka ko ng videos, baby, ha? So, sobrang love ko to sila. Grabe. Lalo na to siya. Ay, hindi naman sa favoritism, ha? Si Thor, kasi pag lumalabas ako, siya yung mag-clingy na sa akin. Si Snow naman, pag nandito ako sa kwarto, siya yung, ay, sorry, ha? Hindi pa namin siya napag-room kasi. Siya yung palagi kong ka-char-char dito. Yan nilalaro ko, kinakausap ko. Snow, bebe. Kiss mama. Kiss mama? Pag kiss mama, pag sinabi kong, Snow, bebe, kiss mama, ilalapit na lang niya yung dito niya. Tapos kikisan ko. Minsan, nilapan niya talaga ako. 14. When it comes to being open man ako sa husband ko. Sometimes open ako sa mama ko, papa ko, pero meron yung mga minsan matakot ako sabihin. Pero, there's this one person na mas open ako. Una si Mikey. Mas alam niya yung secrets ko, natatakong ako dahil nothing good terms kami, baka ikalat niya. Pero, I believe hindi. He's mature enough to ano na hindi. Maybe dito ko. Sir, pero now, I'm more open to my sister. Lahat ng problems ko, dati yung hindi pa ako kasal, kakatukla ako sa kanyang door, mag-open up na ako sa kanya. Marami ako sabihin, iiyak ako, ganyan. Pero kahit nung may asawa na ako, nalala ko nagka-problema ko, tatawagan ko siya. Pag hindi niya sagutin, chat-chat na siya kasi busy siya. So, for me, I am more open to my sister than anyone else. Meron pa na kung hindi masabi sa kapatid ko, kasi wala masyadong time mag-story, pero when it comes na nagkita kami, kung ano lang malala ko, i-open up ko sa kanya. Kasi as of now, busy siya kasi she is getting married. 1 month na lang, so medyo busy din siya. 15. Nearsighted po ako. Ngayon lang kasi nakakontact lens ako, kaya nakakakita ko. Pero nearsighted ako since grade 5. So ngayon dahil may trabaho na ako, 30 plus na ako, nasa 500 na siya. Plano ko talaga is, pag nagkapera ako po, LASIK surgery para clear na talaga ulit ang eyes ko. Kasi nakakapagod din, sige, contact lens. Kasi minsan pag masakit ang mata, glasses, masisira. Kaya ngayon, sira ang glasses ko we don't know why. Bigla lang siya naputol. Suot ko siya, ha? So, hassle talaga. Malabang mata. Diba, baby? 16. Hindi pa ako nakakatulog ng ganito hayag. So, ginagawa ko dati nung, tapos takot din ako sa dilim. Kasi ano lang may imagine ko na, baka, takot kasi ako sa multo. So, baka ano lang may imagine ko.
So, nalala ko dati nung sa dating bahay pa ako, yung hindi pa ako kasal. Dahil takot ako sa dilim. I-off ko lights, pero merong lights sa side. Yung parang siyang, hindi siya Christmas lights. Yung uso na, yung sa side na parang, Christmas lights, pero hindi Christmas lights. Yung pang kwarto talaga, ganun. Tapos, i-on ko siya. Para hindi masyado hayag. Tapos, magano lang ako yung mask. Ngayon naman, dahil, naalala ko nung nagbo-board pa kami ng asawa ko nung hindi pa to tinan over. Takot din kasi talaga ang asawa ko magpatay ng ilaw nun kasi nagano ang mga lamok pagpatay ng ilaw. So, ginagawa ko, dahil kailangan iwan ng ilaw, yung mask. Ngayon naman, nandito na kami sa bagong bahay namin. Dahil takot pa rin ako sa dilim. Meron akong parang ganito siya. Kita niyo yan? Yan parang, parang ka nasa galaxy. So, hindi siya hayag. Madilim talaga siya, pero may mga konting-konting ilaw. So, nakakatulog ako. Kasi hindi ko talaga sakit sa batang. Yung grabe kahit, tapos hindi talaga nakakatulog. So, gusto ko ng dilim, pero takot ako sa dilim. So, gumagawa ko ng paraan para madilim siya, pero dilim masyado madilim. Gets? Next. Schools. Nag-elementary po ako sa Ateneo de Davao University until first year high school. Nung napansin ng mama ko, for example, mas cheaper sa isa ka school kasi nung mag-second year na ako, mag-first year na yung brother ko. Tapos, expensive talaga ang high school sa Ateneo. So, ginawa ng mama ko, sample lang tuition fee sa Ateneo, hindi ko na sabihin basta mas cheaper sa women. So, lumipat kami sa women's. And that was the best decision my mom made kasi nagkamit ako ng the best of friends sa women's. Sila Saja, yun, si Corinne. Doon din si Rina, pero hindi pa kami friends noon. We're just acquaintances. Sila Jody, sila Donna, si Sheena. Na until now, friends kami nila Sheena, nila Corinne. Yun. And namimiss ko si Saja. 18. Paborito ko dati, nalala ko, kare-kare. Sunod sinigang kasi ang hilig ko sa asim. Sinigang. Atik ako sa sinigang. But now, napansin ko kasi papa ko magaling magluto. So, lahat ng niluluto ng papa ko, paborito ko. Kahit yung nga yung buffalo wings na hindi ako mahilig sa halang, I hate spicy. Pero, dahil masarap mag-buffalo wings ang papa ko, napapakain ako. Lahat na luto ng papa ko, mapasinigang, kare-kare, tinola, ano pa yan, kahit ano naman, adobo, masarap. So, ngayon, ang paborito kong ulam, lahat ng niluluto ng papa ko. 19. Food chain. Hindi ako kasi mahilig sa mga restaurants. Pero ang favorite ko talagang kainan is Shakey's. Bata pala ako, Shakey's. Ang sarap ng pizza nila, ang sarap ng spaghetti nila, ang sarap ng Mojo's. Kahit family ko, diyan kami magkasundo ng papa ko. Kasi ang papa ko mahilig sa Shakey's dahil sa Mojo's. So, kada graduation ko dati, or na achievement o na birthday, Shakey's. Pero na ito, always Shakey's. Kaya minsan nag-explore din kami sa iba. Pero, kahit mag-explore kami sa iba, babalik kami sa Shakey's. 20. Celebrity crushes. Actually, madami ako celebrity crushes. Lalo na taga-Pilipinas ako, Philippines. Mahilig din ako sa Taiwanese, Korean, Japanese. Pero ngayon, sasabihin ko lang yung mga top ko. Like for example, sa Filipino. Sa ngayon, ang top ko talaga si David Licauco. Si Hiroshi Tanaka, o di kaya si pangalan niya
Si Rosie talaga ng pulang araw. Pati kahit nung Maria Clara days niya. Si Pambansang Ginoo. I forgot that name. Wait lang. Basta yun, sila pa ni Barbie. Crush na crush ko siya. Pero naalala ko din nung high school, college na ako. Marami kasi akong naging crush. Pero nung college ako, naalala ko si Dino Imperial. Siya pa nga yung liko ng ID ko. Sunod is, sorry. Kaya ko niya magupo. Sunod is, sa Taiwan. Ang dami kong crush sa Taiwanese. Sila Kevin Ruan, Jo Chen. Ang dami. Pero ang top ko talaga. As in, lahat ng drama niya. Momo Love. He started with a kiss. They kiss again. Momo. Rolling Love. Meron kasi siyang Momo. Meron din siyang Momo Love. Basta halos lahat. Pinanood ko. Walang iba. Kundi si Jirowan. O di kaya si Wang Dongqing. I-search niyo na ang pangalan niya kung gusto niyo siya makilala. Gusto niyo makita. Ang para sa akin talaga yung pogi talaga niya. Sobra. Ay, Diyos ko, mabuhang talaga sa kanya kasi magaling din siya na singer kasi part siya ng Group Fahrenheit. So, si ano din? Si Aoi, Lee Chunwei. Naging crush ko siya dati. Grabe kasi favorite ko yung grupo niya. Pero may natin pag-usapan yung grupo. Aoi or Lee Chunwei. Sa Korea naman, fan kasi ako ng Super Junior. Mamaya ko i-speak about Super Junior. Si Lee Hyuk-jae or si Eunyak. Siya talaga ultimate ko noon. Ay, grabe ako. Dancing machine, Lee Hyuk-jae. Pero kung sa artista, si Jang Gyun-sik. Halos lahat ng mga drama niya, mapa. Pero ang favorite ko is Love Rain talaga. Ay, Diyos ko, gwapo talaga si Jang Gyun-sik. Diba? Kung sa Japanese naman, wala na ilain. One nailain. Matsumoto Jun. Nang dahil lang sa Hanayori Dango at sige ito? I forgot that parang dog siya. Nakalimutan ko yung name ng dog. Ay, name ng drama actually. Kasi baka malala ko may. Sunod, 21. Mahilig po ako sa Korean, Taiwan, pero mostly Taiwanese talaga din. Taiwanese. At slight Japanese, Hanayori Dango lang kasi pinanood ko talaga ng Japanese. Meron din natin iba yung Japanese version ng It Started With a Kiss, Itazura na Kiss. Naparod ko rin yung 1 Liter of Tears na medyo pinagsisiyan ko kasi nakakaiyak talaga. It's a real story about Ayakito. Ganda like that. Pero when it comes to Korean, ang favorite ko talaga is Delightful Girl Chunyang. Actually, yan siya, mga early 2000 siya na drama. Ang ganda talaga ng story niya, promise. Siya yung parang, before yung My Girl na drama. Pwede ko na halos napanood yung My Girl. After ng Delightful Girl Chunyang My Girl. Sunod, syempre, Love Rain. Favorite ko talaga Love Rain. Dahil kay Jang Gyun-sik at syempre kay Imyuna. Trust me, maganda si Imyuna. Kung fan kayo ng K-pop din. Kay K-pop singers, Yuna ng Son Yoshide or Girls' Generation. Ang ganda ni Yuna. So, perfect combination sila Jang Gyun-sik. At saka, God of Study. Ewan ko ba? Amazing ang nakaka-create sila ng drama na pwede kami ganyan mag-study. As in. Sa mga nawawala ng pag-asa ng mag-study, panoorin nyo to. Lalo na yung feeling mo, bugo ako. Panoorin.
Basta yun. Magkakaroon kayo ng pag-asa sa God of Study. At ang galing ng mga artista doon. I tell you, ang galing. Tapos yung bida nila na teacher, yung nagtuturo sila, si Kim Suro, sikat yan siya na artista. Kaya ang galing-galing niya ay, Diyos ko. Ang lahat ng, yung mga estudyante, yung teacher, at yung yung head teacher na si Kim Suro, at yung mga nag-teacher sa kanila from English, Math, ang galing. Panoorin niyo. When it comes naman sa Taiwanese, syempre di mawawala Meteor Garden. Who doesn't want Meteor Garden? Ang i-mention ko lang yung mga parang sarap balik-balikan. Kita pa rin mo na gusto mong ulitin ulit. Yun. It started with a kiss. They kiss again. Syempre. Favorite ko talaga na love din yung Arjo. Arielin at Joe Chen. Sunod, Fated to Love You. Ni Joe Chen. Babae ito Joe Chen. Yung Joe Chen, lalaki yun sa It Started with a Kiss. Ngayon si Joe Chen, babae ito, at si Ethan Ruan. Naalala ko pagkalabas sa Fated to Love You dahil sikat na sikat siya, nagkaroon ng Korean version. Hindi ko na napanood kasi parang na-disappoint ko kasi ang ganda talaga ng Taiwanese kaysa Korean. My apologies. Yun. Pero when it comes to Tagalog naman, Filipino, dati kasi mahilig ako ng mga barkada series. Yung gimmick nila, Ricuya, Judian, Marvin Julina. Sunod, gimmick pa rin, pero lahi ang spell kay, ang gimmick nila Rico, G/MIK. Kina John Prats naman, gimmick, GIMIK. Sila, John Prats, Camille Prats, Angelica Panganiban, Carlo Aquino. Yun. And syempre, si Heart Evangelista, doon ko siya nagustuhan kasi ang pangalan niya is Missy. I-story ko sa inyo ang kay Heart Evangelista players. Basta yun. Mga gimmick, About Your Love, yung sila Empress Shock, sila Dindo Imperial, yun. Tapos, Berks, sila Heart pa rin to. Sila Heart pa. Kasi after gimmick, nalala ko may Berks, sila Heart and John, tapos iba na namang cast. Tapos, yun, dati, mahilig ako sa mga barkada series. Pero now, parang na-hook ako sa kanina yung mga karat. For example, Maria Clara. Pulang araw yung mga, for example, Maria Clara dahil dun sa history ng gawa na libro ni Jose Rizal, which is fiction lang siya. Which is, pero ngayon yung Pulang Araw is fact kasi siya, yung mga nangyari sa World War II, yung sinakop tayo ng mga Japanese, yun. Wala naman siya ako pinapanood ng mga Filipino ngayon. Kasi busy din kasi sa trabaho. Tapos, pag international naman, walang iba, barkada pa rin. Friends at Big Bang Theory. Kaya tapos na sila, balik-balikan ko pa rin sila. But anyways, yun. When it comes to movie naman, ang dami ko na kasi napanood ng movie. Yung mga gusto ko, like High School Musical, gusto ko yan. Kung Tagalog naman, yung trip nila Heart Evangelista. Ganun. Pero kung ultimate, yung parang sabihin ko, top 1 talaga. Hindi siya sa Pinoy, hindi siya nasa Korean. Yung Sun. Nag-Tagalog version nga sila. Maganda naman yung ginawa nila sa Pinoy version, pero wala pa rin tatalo sa Korean, I mean. Panoorin nyo yung Korean version. Award-winning yan siya na drama, kaya napakaganda. Ano siya, it's about magbarkada sila nung high school, tapos nagbalik sila nung parang nag-reunite sila nung tumanda na sila. Basta, it's a must-watch movie. Please, panoorin nyo, ang ganda.
yun, ngayon dahil busy ako sa trabaho, so parang ang free time ko lang is gabi, which is limited time, tulog ka na naman. Kahit sa work, makinig lang ako. Mahilig ako magnood ng vloggers sa YouTube. Ang daming vloggers na sikat, di ba? Yung Ranskal, Niana, sila, Donalyn, Zainab, Jelay. Meron din naman sila yung talk show ni Tony Gonzaga, si Alex Gonzaga. Diba, ang daming vloggers ngayon. Sila Kung TV. Pero for me, ang favorite ko talaga. As in, halos lahat ng videos na pinanood ko. Kahit yung reality show nila ngayon. So, baybayan ko yan from season 1 at ngayon, season 3 na. Toro Family, si Tony Fowler. So, ngayon, Toro Family talaga. As in, kahit yung mga previous members kilala ko dahil subaybayan ko sila. So, parang kalingawan ko. So, every Sabado, inabangan ko yung episode sila. Minsan, pinabalikan ko. Tapos, kung may free time ako, balikan ko yung mga previous videos nila na hindi ko pa napanood kasi na-hook lang naman ako sa Toro Family. Last year, parang ganun. Sunod, mahilig kasi din ako sa documentaries. Kasi mahilig ako makinig sa mga ng mga tao. Yung mga, for example, yung mga reason ng mga bakit namatay si bakit nawala yung So, nakikinig ako ng mga documentaries. Ang daming documentaries ko na narinig. Madaming tragic, madaming So, there are certain YouTube channels na favorite ko talaga. Una is Rotten Mingo. Ang galing mag-explain ni Stephanie Su. Try watching Rotten Mingo para pakinggan nyo ang mga podcast niya sa mga about sa stories about sa mga crimes, mga etc. Magaling siya mag-explain. As in, detail dyan siya. Next is, dahil si Rotten Mingo kasi mahaba talaga yan. 1 hour lang pas. Pero minsan gusto ko yung medyo shortened. Ang pinapanood ko si Crazy TV. O di kaya si Dark Asia with Meg ba? I forgot kasi yun. Kasi si Dark Asia more of crimes. Ganun din si Crazy TV. Okay. So yun. Mahilig kasi talaga ako ng mga documentaries. Yung mga crimes, yung mga kahit nga yung mga videos ng mga Mayday na channel, yung mga bakit, for example, si Cebu Pacific, si Philippine Airlines, bakit siya nag-crash? Yung Philippine Airlines flight, i-explain. I promise. Gusto ko talaga makinig naman. Yung marami akong matutunan. Sandali lang. Kasi yung dog ko, nakahiga na doon. Ayaw na talaga siguro niya higa-higa sa akin. Next, 24. Since 2010, ngayon medyo lalo lang kasi busy, pero hindi pa yun nawala sa isip ko na fan ako nito nila. Super Junior. Ay, grabe ko kadig si Super Junior. To the fact na, noong 2018, binilan ako ng kapatid ko ng Super Junior concert. Kasi naloka ako. Imagine, isang ticket cost 10,000 pesos. Tapos imagine, yung 10,000 pesos, mataas na yun, nasa taas. Malulula ka magtingin sa baba. Pero, na-appreciate ko pa rin. Kasi kasama pa mama ko, nagsali ng hindi mahilig sa mama ko sa Super Junior, pero dahil sa akin, dahil kailangan ko na kasama, nakapanood siya. And it was the best experience. Actually, may vlog ako ng experience ko sa Super Junior concert. Hanapin nyo na lang. Pero when it comes to K-pop, as in sa Super Junior, lahat ng Super Junior songs, halos lahat, alam ko. Except yung mga bago. Pero yung mga dati, from first to Pero kung listahan niya, parang hindi ko makalimutan yung mga titles. Pero nasa bahay ko kasi sa Matina. So, nandun pa yun.
Aside sa Super Junior, sobrang hilig ko talaga makinig ng mga K-pop. Most especially the second generation. Grabe ko ka-addict nun. Like for example, mga kanta ng para wala ko ma-miss. Yuki's, 2 p.m. Siyempre 2 a.m. Sila IU. Shiny. Boyfriend. Kasi meron ako playlist sa mga K-pop songs na mga gusto ko. Basta kanta nila. Sabi yun. Shiny. EXO, B2B. GOT7. Zaya. BTS. Sonushide. A-Pink. G-Friend. I don't know if you know Shing. Basta, part kasi yun dati yung member ng Yuki, si Kevin, at si Kim Young-joo. I forget the name. Part sila ng Shing. So, may napapakinggan ako ng kanta ng Shing ng dahil sa kanila. Siyempre si JYP. Meron mga dati nilang kanta. Big Bang. Basta yung mga ganun grupo. Ang dami. Mostly kasi mga gusto ko din mga kanta, yung mga solo. Yung mga team song ng mga drama, ang dami. Sobrang. Meron ako yun sa YouTube ko. I have 150 K-pop songs. Marami pa pero siguro nakalimutan ko na. Wait lang. Kasi dati hindi lang mga second gen K-pop ang ginapakinggan ko. Meron din ako yung mga Taiwanese like Fahrenheit, yung kina Jiro Wang. Or kaya Bang Bangtan. Ewan ko lang kung familiar kayo sa Bang Bangtan. Yun yung si Yahweh. Kasi yung character ni Wang Zi dun sa Iswak, It Started With a Kiss. Doon ko nakita ko kasi si Wang Zi sa It Started With a Kiss. Basta, ang character niya dun yung may sakit na dating friend ni Anu. Ay, yun si Anu. Hindi si... character niya si Anu. Dating kaibigan ng kapatid ni Jisoo. Si... ano yung pangalan ng kapatid ni Jisoo? Basta yun. May friend siya nung bata siya nung na-hospital siya si Anu. Nung lumaki si Wang Zi. Sabi ko, ang cute lagi nito. Nalala ko yun. So, gisearch ko siya. Nakita ko yung drama niya na nandun yung grupo niya. Tapos isang grupo ng girls, which is Heita Machi or in English, Brown Sugar Macchiato. At doon ako na-in-love sa Bang Bangtan at mga kanta nila. So, well, mahilig ako sa K-pop, mahilig ako sa Mandarin. Pero yung Japanese, konti lang, more of Arashi. 25. Na-speak ko kanina, namilig ako sa gimmick, di ba? Yung gimmick, yung kina John Pats. Meron kasi si Heart Evangelista. Sabi ko, uy, Missy ang name. Tapos ang ganda-ganda niya. So sabi ko, wow. Doon ko na idol si Heart. Ang ganda niya talaga. Hanggang sa pumunta siya sa Berks. Nagka-movie siya ng First Romance. ng trip, tapos First Romance. Ay, grabe. Naalala ko pa dati lahat ng mga relatives ko po. Missy si Heart. Ay, grabe. Pati mga mall shore niya sa Davao. Iniyakan po talaga. Grabe ako ka-fan ni Heart Evangelista sa una. Puno ang... what do you call this? Puno ang kwarto ko ng mga posters ni Heart Evangelista. I tell you. Pati ni John Prats. Sila ni John Prats. Kasi yung favorite love team ko sila dati. Kasi syempre, hindi mo imagine. Jimmy, Berks, First Romance, Trip. Basta. My childhood idol is Heart Evangelista. Number
Number 26. Actually, bago lang ako naging fan, dati na nakikinig sa mga music niya, mga konti lang. Pero nung nakita ko yung series about her life story, lalo akong na-in love sa kanya. Lalo ko nagustuhan yung mga kanta niya. Although she is dead now, her memory lives on. Selena Quintanilla. Until now, yung playlist niya nandito sa akin. Yung mga biri-biri bam bam, o rin kaya, Kamala Flow, tantano. Ang malala ko ito, favorite ko. Sorry. Let me, sa hindi nakakakilala kay Selena Quintanilla. Ito favorite ko. Amor prohibido, ano siya? Sikat talaga siya noon. Matagal na siyang sikat sa Mexican. 80s pa lang. Sumikat siya internationally noong 90s hanggang 1993 kasi noong 1993 siya nabaril ng fan niya. Pero when it comes to music, ang ganda talaga ng boses niya. Ganda ng boses niya, ang ganda ng kanta niya. Panoorin niyo yung Selena the series para malaman yung life story ni Selena simula pagkabata. Next, 27. Nung high school ako, I was appointed PSB or in full Pangulo sa Batanon. Bakit? Wala ko in-appoint. Tapos hanggang sa naging 7 years, PSB pala ako. So, ako in charge sa mga fiestas, sa mga programs, yan, paano i-gather mga youth pag mag-youth camps. Ay, grabe. Those were the days, memorable talaga siya sa akin. Promise. 7 years of my life as a PSB was really memorable. Lalo na pag mag-youth camps. 28. Nakatry na rin po ako ng Toastmaster. I-try niyo i-search ang Toastmaster. More of mga mag-speech ka, how to speak fluently, how to write fluently. Ay, ang magandang compose mo. Ilang beses na ako nag-speech. Pinakamataas na rank na nakuha ko is Vice President for Education. Yan yung isa yung sa pinakamahirap na task kasi ang Vice President for Education kasi sila yung magtatang. Ikaw mag-opening prayer, ikaw mag-word of the night, ikaw mag-Toastmaster of the evening, ikaw mag-table topics, ikaw mag-counter, ikaw mag-time manager. Ay, kaloka siya kasi syempre balibarang ka mo talaga. Kasi lalo na pag naging Toastmaster of the evening ka o table topics, lalo na pag mag-speech, balibarang ka talaga. Pero it was a challenge pero nakaya na. Naging secretary din ako, naging treasurer ko, and it was a wonderful experience. Until now, nakasave pa yung mga speeches ko. Mga speeches ko na about sa akin, about sa sister ko, about pagiging ate, etc. Number 29. Ilang beses na ako naka-airplane, pero kukunti lang yung mga kukunti pala yung napupuntahan ko actually. 2 sa Pilipinas, isa internationally. Sa Pilipinas, syempre Manila and Cebu. Nalala ko nung Cebu, biglaan lang yun. Gusto na naman mag-bakasyon sa Cebu ng mama ko at yung sister ko. So, nag-Cebu kami. Yung Manila, nalala ko lang yun. Nag-review, nag-training yung sister ko for BPI sa Manila. So, we wanted to surprise her. So, nag-book kami na flight sa Manila. Ako, brother ko, si mama. Kasi yung brother ko, yung asawa niyo nung time na yun, nagre-review din ng pagiging CPA sa Manila. So, yun, nag-book kami ng flight.
Ayun, nabook kami ng flight yan. Flight. Sabihin natin, flight na namin bukas. Imbes kami mag-surprise, kami ang na-surprise. Kasi a day before ng flight namin, umuwi sister ko. Napahaga pala daw ang kanilang training matapos. So, nagulat kami. Nung sinindi siya ng brother ko, hindi pa agad sinabi ng brother ko kaya hindi niya alam paano i-explain sa kapatid ko yung nangyari. So, nalala ko nun. Lapat! Pero hindi naman alam paano sabihin. Kuya, siya mga kayamoy. Kabalo pa ka na flight na naman sa Manila, ugma. Habang hindi magpunta ng Manila bukas, para supasahin ka, leche ka. Hindi namin alam, napahaga pa lang tapos ng training. Akala namin matagal pa. Ay, Diyos ko kalogay. Pero natuloy kami sa Manila. Nagbakasyon na lang kami. Kasi total naman nandun pa yung sister-in-law ko. Well, anyways. Next is, nag-Manila ko ulit. This time is, dahil dun sa Super Junior concert. Super Junior concert. Ayun. Ngayon, next is Hong Kong. This year lang yan. Noong July 17. It was a wonderful experience. Sobrang happy ko. Nag-friend ako internationally. May tatak na rin ang passport ko. Wala pa kasi akong vlog sa Hong Kong ko kasi nag-collect pa ako ng mga videos. Pero I'll be posting my Hong Kong vlog as soon as makuha ko na yung mga videos ko. Okay. 30. I'm a chocolate lover. Sweet man yan. Dark man yan. Basta chocolate. Kahit nga yung Cloud9 lang. 31. Milk tea lover din po ako. Pero ang favorite ko kasi yung mga suki kami sa Tea Haven. Sikat yan siya na milk tea store dito sa Davao. Abot lang sa kung may Tea Haven pa sa ibang place. Basta Tea Haven. Kasi ang bestseller nila is RSC3. Rock Salt Caramel. 32. I'm from Davao. I'm a pure Davaoan niya kasi dito ako pinanganak. Dito na ako lumaki. But not because I'm from Davao. I will love durian. I hate durian. Dahil sa amoy niya, hindi ko talaga kaya. Promise. Mas gusto ko pa ng rambutan. Mangga. Yan dalawa talaga paborito ko para durian. Thanks, but no thanks. 33. Ipis, no. Buti na lang dito sa tinirahan namin, never talaga nakakita ng isang ipis. 1 year lampas na kami, wala talaga nakita ng ipis. Thank God. Pero yung sa boarding house, sa bahay namin sa Matina, mabuwang ako sa ipis. Pero dito, no ipis. Thank you, Lord. Kasi hindi lang ako ayaw sa ipis. Sister ko ayaw sa ipis. Brother ko ayaw sa ipis. May time nga na nalala ko traitor ang brother ko nun. May lumapat na ipis. Naglabas siya bigla. Gilakad kami ng kapatid ko. So, ano nangyari sa amin ng kapatid ko? Nagtabon na lang kami ng combo. Mga bata pa kami nun. 34. Music lover ako. Pero mostly ang binapakinggan ko mga 90s. Lahat ng yung mga boy band na 90s, love song na 90s, yun. Yung mga M2M, halos lahat ng kanta ng M2M gusto ko. Backstreet Boys, Westlife, A1, pati mga K-pop second dyan, yan yung sabi ko kanina, Bang Bang Tam, Fahrenheit, ang dami kong ginapakinggan. 35. Actually, wala akong nasulat ika 35 ko. Makita niyo ang until 34 lang. Siguro ang ika 35 ko is
may naisip na akong 35. I'm not sure if mapapanood nila to. Because these are facts about me. I will tell you my 35th. Not in good term kasi ako sa mga ibang friends ko. Kasi yung mga naniniwala sila, for example, yung grupo ko sa high school, naniniwala sila sa sabi ng isa. Kahit hindi talaga yung totoo. Hindi ko gitifan ang sarili ko kaya nasira. Nawala ko sa grupo. Yung sa isa naman, parang gano'n din. Kung ano yung napaniwala niya, parang about sa akin, pinaniwalaan niya. Kahit best friend ko siya. We grew apart. Pero kung fact man lang, may tatlong taong sobrang namimiss ko. Si Mikey, si Saja, at si Donna. Sobrang miss ko silang tatlo. Kasi, close kami. Close kami. Close ako sa kanila. Marami ako nasabing mga secret sa kanila kasi open ako sila. Tapos yung mga bandings din. Lalo na kay Mikey. Pero minsan nga talaga, you will know who your real friend is. Pero sana they gave me a chance to explain. Pero mali ko rin hindi ako nakapag-explain. Pero time will tell na makausap ko sila and still hoping na ma-rekindle yung friendship. Kasi yung friendship na meron kami, hindi biro yun. Promise. Hindi talaga siya biro. Meron pala akong gustong idagdag. Sabihin natin ika-36 na. I have a biggest regret in life. Ito ang ultimate regret ko. When my grandfather died. Kasi, sabi ko, COVID eh. So, to secure my grandfather, hindi ko siya binivisit siya. Delikado. Pero, nung time na nag-propose yung husband ko, never kasi namin ng grandfather ko yung husband to be ko. Tapos ako, close ako sa lolo ko kasi paborito talaga ng lola. Lolo at lola ko. Pero yung lola ko namatay na kasi years na. Yung sa lolo ko naman, close ako talaga sa lolo ko. Siya yung bigla nang tatawag tapos, uy, Matt! Matt kasi tawag na lang sa akin ang lola ko. Matt, kumusta? Ang random, kumusta? Nagbibigla na tatawag. Ngayon yun, nung engage ako, sabi ko sa husband ko, bisitahan natin lolo ko, gusto mo mag-meet siya, pero COVID nga, COVID, hirap. Sabi ko pa nun, sige, after nagkasal, siguro malaylo ng COVID, bisitahin talaga natin si lolo, ha? Sige. Pero mukhang hindi ako hinintay ng lolo ko. Kasi a day before my wedding, he died. At yun yung reason, ba't hindi ako sunod? Hinatid ng father ko sa alka. Yun ang biggest regret in life ko na hindi ko man lang napuntahan ng lolo ko. As in, kaya yung this year, yung regarding sa auntie ko, yung this year was a really tragic year for our family. Kasi yung out of nowhere, Mother's Day doon, happy pa siya ng auntie ko, auntie Nenet ko. Sobrang close kasi kami ng auntie ko. Ninang siya ng kapatid ko na lalaki, ninang din namin siya sa kasal. Tapos, ano pa na yun? Ang saya-saya pa namin ng Mother's Day, May. Marami akong videos niya na sumasayaw siya. Tapos, suddenly sa June, naka-experience siya ng excruciating pain na ba na hindi niya nakaya. So, nung napacheck up, nalaman na sa stage 4 na cancer niya at hindi namagap. Nag-treatment pa rin siya. Okay. Pero this
August, lumala. Nung naka-receive ako ng text ng message, na nakabasa ako ng message sa pinsan ko na nasa critical na ang sitwasyon ni auntie, di na magtagal ang buhay niya. Kung pwede kayo bumisita, bisita. Hindi ako nagdadalawang isip kasi ayoko na maulit yung regret ko sa lolo ko. Pinunta ko siya, nagpaalam talaga kung mamag-half-day ako. Bukas punta ko. Hindi na naman na Moscow. Pumunta ko kay auntie. Hanggang sa, wala na nga si auntie. Until now, there's pain. There's pain kasi biglaan natin. Ang bilis. June, July, August, ang bilis. But then again, at least she won't suffer. Tama na. Yun. Kung ano man yung regret ko sa lolo ko, hindi ko ginano sa auntie ko. Pinawi ako talaga. Hindi ko talaga pinakita sa auntie ko na umiiyak. Pero tipid ang sakit. So, yun. That is all. Dapat 35, biglang naging 36. Well, anyways, that's all. 35 facts about me. Sorry na pa habang video. Mahilig talaga ako mag-explain ng kung ano-ano. And please do like and subscribe to my videos. Mga random videos ko. No? Ganyan mga dati. And please, parang hintayin nyo yung next video ko kasi ang next video ko yung trip ko sa Hong Kong. Magiging lang, random clips ko sa Hong Kong kasi hindi ako nakapag-vlog mabuti doon kasi ang sulit ko talaga ang time ko doon. So, well anyways, see you on my next one. Bye! Wait lang. Say bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. My baby's sleeping now.